اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa pong mahalagang paksa ang ating tatalakayin sa oras na ito na naway maging kapakipakinabang at naway kapulutan natin ng aral at kaalaman. Ganon din na naway lagyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng baraka ang ating mga kaalamang natututunan nang sa ganon ay ating maisabuhay sa realidad nating pamumuhay. Ang paksa po natin sa mga oras na ito ay ang adabul libas wa zina. Na ibig sabihin, ang mga mabubuting asal sa kasuotan at pagpapaganda. Mga magagandang kaasalan na kaaya-ayang gawin o nararapat gawin kapag ating isusuot ang ano pamang kasuotan at ganun din sa pagpapaganda. Ito po ay bilang pagpapatuloy ng ating pagtatalakay sa mga adab, mga adab, mga mabubuting asal na nabanggit mula sa mga hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na isinilaysay ng kanyang mga sahaba. So ito ay bilang pagsunod at gawing huwaran, ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kasi kapag sinabi nating adab, mga kapatid, ay ito yung mga kaugalian, mga mabubuting asal, katangian na ginawang kaugalian o ginagawa ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam kapag ginagawa niya ang isang bagay. Halimbawa, adabun naum, natalakay natin mga mabubuting asal sa pagtulog. Merong tinatawag na adabul akl wa syurb, mabubuting asal sa pagkain at pag-inom. Nagpapakita lamang ito ng kagandahan ng relihiyong Islam at pagiging ganap, kompleto ng relihiyong Islam sa lahat ng aspeto nito. Na ang Islam ay nagtuturo ng mabuting kaasalan, mabuting kaugalian, mabuting katangian. Dahil ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam itinuro niya sa atin ang mga mabubuting asal, mabubuting kaugalian, katangian. Dahil ang mahal na propeta, katulad sa ibang hadith, na walang kabutihan liban na lamang na itinuro sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. At walang kasamaan o masamang bagay liban na lamang na binigyan tayo dito ng babala ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tunay na meron sa inyo ang sugo, ibig sabihin sa ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ginawa sa atin ni Allah na huwaran, mabuting huwaran. So nararapat sa isang alipin, sa isang Muslim, bilang Muslim, nararapat na ating tularan, gayahin ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng aspeto, sa lahat ng ating gagawin. Sa lahat ng ating gagawin. Pagsikapan natin. Katulad halimbawa itong mga adab. Pinag-aaralan natin, subhanallah, lalawi mga kapatid, napakagandang serye itong mga adab na ito. Kasi kapag nalaman mo, na isaulo mo, itong mga adab na ito, ay parang, subhanallah, gumagawa ka ng gawain na ang tinutularan, ginagaya mo, ay ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Matutulog ka, mashallah, isa sa buhay, gagawin mo ang kaugaliang ginagawa ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam kapag siya ay matutulog, mashallah. Ganon din sa pagkain, pag-inom. Ganon din sa pagtungo sa masjid, yung mga adab ng pagtungo, pagpananatili sa masjid. At kabilang nga itong adabul libas wa zina, yung mga mabubuting asal, mabubuting kaasalan, mabubuting kaugalian, katangian na ginagawa kapag ating isusuot ang ano pa mang kasuotan o di kaya sa gawaing pagpapaganda. Meron ding mga asal na itinuro sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam nang sa ganun ay maging mabuti tayong alipin sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala at tayo ginagantimpalaan dito ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sinusunod natin
ang pamamaraan sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Sabi ni Allah kay propeta Muhammad, sabi mo sa kanila, kung tunay nilang minamahal si Allah, sundin nila ang iyong sunna, ang iyong pamamaraan. Mamahalin sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lang yun, yaghfir lahum, patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga kasalanan. Mashallah. So ito yung paksa natin mga kapatid sa araw na ito na adabul libas wazina, mga mabubuting asal sa kasuotan at pagpapaganda. Siya nga pala, itong mga adab, mabubuting asal na ating babanggitin, ay nabanggit ng ating mga ulama na ya'tariha ahkam al-khamsa. Ibig sabihin, nasasaklaw niya ang 5 kahatulan sa Islam. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ano ibig sabihin ito? Itong mga adab, meron ditong adab na wajib. No? Kailangan gawin ng isang lalaki o isang babae. Mayroong naman dito na mubah, mustahab o sunnah, at ito ang marami. Kaaya-aya, ibig sabihin ginagantin pa lang kapag isinasabuhay at ginagawa mo ito. Itong mga mustahabat o di kaya mga sunan na adab sa kasuotan. Meron din namang haram. Ibig sabihin dito, may mga gawaing ipinagbawal sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na ating gawin kapag meron tayong isinusuot o di kaya mayroong mga uri ng kasuotang ipinagbawal sa atin ng mahal na propeta. No? At ang pag-iwas nito ay kabilang sa adab. No? Kabilang sa adab. Sabihin, may mga bagay na ipinagbawal ng mahal na propeta, halimbawa sa mga kababaihan, mamaya bababanggit natin, pinagbawal sa kanila ang pagbunot ng kilay. No, ganoon sa mga kalalakihan, pero nabanggit kasi sa hadith ng mga kababayan dahil sila yung aglab, no, kadalasang gumagawa nito na nagbabawas ng kilay. Ito ay pinagbawal, so kabilang to sa adab. So, kabilang din mga makruhat o di kaya mga mubah. Okay? So ngayon, babanggitin natin, mga kapatid, itong mga adab na ito. No? Ang unang nabanggit ng ating mga ulama na kanilang ibinatay mula sa mga hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Una rito, an yakuna libas satiran al-aura. Satir al-aura. At ito ay obligado. Ibig sabihin, nararapat na ang kasuotan o damit ay natatakpan niya ang aura ng lalaki o ng babae, lalo-lalo na sa mga kababaihan. So ito ang una. At bakos ito ay obligado. Kailangan ng damit o kaya ang kasuotan ng ating sinusuot na natatakpan niyang aura, hindi nakikita. Pag sinabi nating aura, ito yung bahagi ng katawan na wajib, obligadong iyong takpan. Sa mga lalaki, mula pusod hanggang dito, sa mga babae, ang buong katawan, no, liban na lamang iba-iba ang pananaw ng ating mga scholar sa mukha at 2 kamay ng mga kababaihan. Ito ay obligadong takpan, pero hindi ito ang ating usapin. No, hindi ito ang ating masala, ang ating pinupunto. Ang pinupunto natin dito ay yung mga kasuotan na dapat isuot ng babae. Halimbawa, no, mayroong mga pamantayan. Mayroong mga pamantayan na nabanggit mula sa mga hadith ng mahal propeta sallallahu alaihi wasallam na binanggit ng ating mga ulama na dararapat sa mga kababayan, halimbawa, maluwag yung kanilang isinusuot na damit. No? Kasi ang masikip, ito hindi pwede. Haram. Bakit? Dahil nakikita yung anyo, hugis, bakas, o di ka hugis ng katawan ng mga kababaihan. Alam natin na mga kababaihan ay nagiging fitna, nagiging sanhi sila ng fitna. No? So, dapat pinapangalagaan nila yung kanilang kasuotan. So, ang kanilang inobligado sa kanila na isuot nila halimbawa yung mga kasuotang kabilang dito maluwag. Dahil sa pamamagitan nito, mapapangalagaan nilang kanilang mga sarili at hindi sila magdudulot ng fitna. Kasi kapag masikip, no, yung masikip ay nakikita yung hugis ng katawan, so nagiging sanhi ng fitna. O di kaya manipis na kung saan nakikita rin yung balat o di kaya yung sa loob. So ito ay nagiging haram. Walang pag-aalilangan yung tinatawag ngayon na mga sisters na mga abaya na sinusuot. Walang pag-aalilangan, ito ay pinakamainam. No? Pinakamainam na kasuotan. Pero kung ang ilan sa mga kababaihan ayaw nila itong isuot, ang mahalaga naman yung isinusuot nila na kapalit ng abaya ay makakapasok dun sa mga pamantayan na ating nabanggit. Yun na nga yung maluwag, medyo makapal na hindi masyadong manipis, hindi masyadong manipis.
hindi o kaya kasuotan na hindi nagiging sanhi ng fitna. Okay? Ang mahalaga dito, kung hindi abaya, no, nakakapasok sa nabanggit ng mga ulama na pamantayan. Okay? Sa mga babae din, wajib sa kanila yung pag-veil, pagtakip ng ulo, no? Kung ayaw nilang takpan ng mukha dahil nakikita nila ito hindi wajib, walang problema yun, pero ang pinakamahalaga, no, ay dapat silang mag-veil. Pero walang pag-aalilangan, no? Nabanggit lang namang natin to, walang pag-aalilangan na ang pagninikab ay ito ay mas mainam sa mga kababaihan. Pero kung ayaw nilang magnikab, ang mahalaga, yung kasuotan kanilang isinusuot ay makapasok sa nabanggit nating mga pamantayan. No? So yan ang unang adab ng kasuotan, ng pagsusuot ng damit o kasuotan na dapat natatakpan niya ang ating mga aura. Ito ay obligadong adab. Pangalawa, nabanggit ng ating mga ulama, istihbab lubsil jadid wal jamil wal nadhif min al-libas bidun israf. Mustahab o sunnah. Kaaya-aya ang pagsuot ng bagong kasuotan, mashallah, at maganda o malinis na kasuotan na walang pag-iisraf o pag-aaksaya. Mustahab po sunnah, mashallah. Kaaya-aya, ginagantimpalaan ka. Kapag nagsusuot ka ng bago, malinis at magandang damit, na ang mahalaga walang pag-iisraf, pag-aaksaya. Dahil mayroong nabanggit na hadith, banggitin muna natin to, na sinabi ng mahal na propeta, sallallahu alaihi wasallam, فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَيْكَ. Kapag binigyan ka no, sabi ng mahal propeta, kapag binigyan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kayamanan, salapi, hayaan makita ang epekto ng biyayang ito mula sa iyo. Ibig sabihin, kapag binibigyan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala ng biyaya, ibig sabihin salapi, rizq na salapi, kayamanan, ay kaaya-aya na ginagamit mo to sa kabutihan, binibili mo halimbawa ng iyong mga kagamitan dahil ginugusto to ni Allah subhanahu wa ta'ala na nakikita mula sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang epekto, resulta ng biyaya sa iyo. So walang problema, no, at bagkus ito ay mustahab yung pagbili ng mga bagong kasuotan, halimbawa bagong gamit. Ang mahalaga walang pag-iisraf, yung kailangan mo lamang. No, salungat naman sa pag-israf, kahit meron na siya, marami na siya, bumibili siya na bilang hindi naman niya masyadong kailangan, okay, masyado siya nagmamalabis sa pagbibili ng mga kasuotan o di kaya mga gadget, mga gamit na kung saan meron naman siyang sapat pero nagmamalabis na lang siya, ito ay makakapasok sa israf. No, pag-aaksaya. Ang mahalaga, sabi ng ating mga ulama, ay hindi nahaluan ng pag-iisraf, pag-aaksaya. Okay? Kapag sabihin, kapag sumusobra na umahantong sa pagmamalabis, na bagamat samantalang meron ka naman, kompleto na yung mga kagamitan, pero bumibili ka naman ng sobra-sobra na hindi mo naman minsan nasusuot o di kaya hindi mo naman nagagamit, ito ay makakapasok sa tinatawag na israf. At nabanggit din dito na ang pagpapaganda at pagsuot ng maganda at mabuting kasuotan hindi makakapasok sa kibr, salungat sa pinapaniwalaan ng ilan ng pagpapaganda o di kaya pagsusuot ng kasuotan, ito daw ay kibr. No, bagkus ito ay nabanggit natin na ginugusto to ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nabanggit halimbawa itong hadith na babanggitin natin, sinabi ng mahal na propeta, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dharratin min kibr. No, hindi makakapasok sa paraiso na ang sa puso niya ay mayroong kahit katiting na kibr, pagmamataas. Sabi ng isang lalaki, may isang lalaki nagsabi, inna ar-rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'lu hasanan. O ya Rasulullah, ang isang lalaki, ginugusto niya na ang kanyang thawb, ang kanyang damit, kasuotan ay mabuti, ang kanyang na'al, ang kanyang halimbawa, tsinelas o sapatos ay minamabuti niya, ginugusto niya. Nagagalak siya na ito ay mabuti, bago, no, maganda. Anong sinabi ng mahal na propeta? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Tunay na si Allah ay mabuti, yuhibbul jamal. Ginugusto niya yung pagiging mabuti at kagandahan. Ibig sabihin, parang sinabi ng propeta, hindi makakapasok yan sa kibr. Dahil sabi niya, al-kibr, batarul haq, wa gamtun nas. Pagkaran yun, pinangahulugan ng mahal na propeta, sallallahu alaihi wasallam, ang tunay na kahulugan ng kibr. Sabi niya sa lalaki, yung nabanggit mo na pagpapaganda,
pag-aayos ng mabuting kasuotan, damit, hindi yan matatawag na kibar. Dahil ang kibar, sabi niya, batarul haq, yung pagtanggi, hindi pagtanggap sa katotohanan at pagmamaliit, pangungutya o pagmamaliit sa mga tao. Ang mahalaga, ikaw ay nagsusuot ng mabuting kasuotan, halimbawa, bagong damit, na ang layunin mo dito ay para maging maayos ang iyong itsura, ang iyong sarili, dahil ang Islam din ay nag-uutos ng kaayusan, kalinisan. So ito hindi makakapasok sa kibor, dahil daw sabi ng propeta, ang kibor, ang tunay na pagmamataas, ang tunay na takabur is yung pagtanggi sa katotohanan at pagmamaliit sa pagmamaliit o di ka pangungutya sa mga tao. Kaya nabanggit din sa ibang hadith, kulu washrabu wa tasaddaqu walbasu fi ghairi makhilatin wala sarf. No? Kumain at uminom kayo, wa tasaddaqu, magbigay kayo ng sadaka, walbasu, magsuot kayo ng inyong mga kasuotan nang walang makhila, ibig sabihin pagmamataas o di kaya saraf, pag-aaksaya. Innallaha yuhibbu an tura ni'matuhu ala 'abdihi. Masyaallah. At tunay na si Allah, dahil tunay na si Allah ay minamahal, ginugusto niya na nakikita niya yung epektong ng biyaya niya sa isang alipin, na katulad ng ating nabanggit. Masyaallah. So ay yung pagbibili ng pamimili ng bagong kasuotan na kinakailangan natin, o di kay mga bagong gamit kapag binibiyahan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng rigs, salapi o pera o di kaya kayamanan, ito ay ginugusto ni Allah subhanahu wa ta'ala. At makakapasok din to sa nabanggit sa aya sa Quran na wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. So yan ang ikalawang adab na nabanggit ng ating mga scholar. Ikatlo po mga kapatid, sabi ng ating mga ulama, istihbabul bad' bil yamin fil libas wa nahwihi. Mustahab o sunnah, kaaya-aya, ang pag-uumpisa ng kanan sa pagsuot ng kasuotan o damit o iba pa. So kapag isa sa mustahab sunnah, halimbawa damit, isusuot mo to at kapag yung may kanan kaliwa, unahin mo ang kanan. No, ito ay mustahab. Nabanggit natin ito, para natin nababanggit, dahil mayroong nabanggit na hadith, sabi ng mahal propeta, si Aisha nga pala, ng kanyang asawa, ng mahal propeta ay ginugusto niya. No? Yes, ginugusto niya, minamahal niya yung pag-uumpisa ng sa bandang kanan sa kanyang mga ginagawa. Kapag siya ay magsusuot ng tsinelas, watarajulihi, pagsusuklay, sa kanyang pag-ablution at iba pa. Maliban na lamang doon sa mga bagay o di kaya lugar na hindi kaaya-aya o mga gawaing hindi kaaya-aya, minsan inuuna dito ang kaliwa. No? Hindi una dito ang kaliwa. Halimbawa, ang pagpasok sa palikuran, anong unahin natin nabanggit ang mga adab? Kaliwang paa. Sa masjid, ang una natin ay kanang paa. Dahil nga sabi nila, ang yamin, ginagamit ito sa mga kaaya-aya, marangal na bagay, lugar o gawain. Ang kaliwa naman ay ginagamit sa lungat nito, yung mga hindi kaaya-aya o di kaya hindi malinis na lugar. Okay, so ito yung ikatlo na ang pag-uumpisa sa kanan, no, sa pagsuot ng kasuotan o damit. Ito rin ay adab na ginagawa ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ikaapat na adab, mga kapatid, ويستحب لمن لبس ثوبا جديدا أن يقول الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة. Mustahab o sunnah, kaaya-aya na ginagantimpalaan ka rin na sinumang magsuot ng bagong kasuotan na kanyang sambitin ang dua na ito. Anong dua na nabanggit? No, kapag tayo ay magsusuot ng bagong kasuotan, mashallah, mayroong ding dua to mga kapatid na nabanggit sa hadith, sabi ng mahal propeta, alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqani min ghairi hawlin minni wala quwwa. Ang pagpupuri, no, at pasasalamat ay natatanggi lamang kay Allah na kung saan siya ang nagbigay, nagkaloob sa akin nito ng bagong kasuotan at ipinagkaloob niya sa akin, no, na kung saan min ghairi hawlin minni wala quwwa, at ito ay hindi sa aking kakayahan o di kaya hindi sa aking kapahintulutan, bakos ito ay nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tanging ginawa natin ay yung sabab, pero ang tunay na nagbibigay nito ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ibang hadith, no, kapag hindi rin bago, kahit ano pa mang kasuotan na ating isusuot, ay sunna rin na yung pagbibismillah. Ito rin ay kabilang sa adab. No, una, magbibismillah ka, tapos babasahin mo itong dua, ay lahat ito ay sunna, mustahab. Ikalima na adab, mga kaibigan, mga kapatid, na nabanggit ng ating mga scholar, wa yustahabbu lubsul abyad min athiyab. No, sunna ang pagsusuot ng kulay puti na kasuotan o damit.
Okay? So ito ay mustahab ang pagsusuot ng puting damit, lalong-lalo na sa mga kalalakihan, no, sa mga kalalakihan. Dahil sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ilbasu min thiyabikum bayad fa innaha min khairi thiyabikum." So sabi ng mahal na propeta, magsuot kayo ng puting damit mula sa inyong mga damit o mga kasuotan, fa innaha min khairi thiyabikum, dahil tunay na ito ang pinakamainam, kabilang sa pinakamainam na inyong mga kasuotan o mga damit. Sa ibang hadith, dahil ito rin ay ginagamit sa pagkafan, pagbalot sa inyong sa mga namamatay sa inyo. So ito ay kabilang po sa sunna ang pagsusuot ng kulay puti na damit o kasuotan, no? Ika-anim na banggit ng ating mga ulama, wa yustahabbu isti'malu tib lirrajul. Mustahab o sunna ang paggamit ng pabango sa mga kalalakihan. Sa mga kalalakihan, ito ay mustahab. Maliban na lamang kapag daw siya nag-hajj o di kaya nag-umrah. Ibang usapin to, no? Kapag ang isang lalaki naka-ihram, no? Kabilang to sa mga mahvurat, ipinagbawal na gawin yung pagpapabango. Pero kapag wala siya sa kalagayang hajj o pag-umrah, mustahab sunna ang paggamit, no? Ito yung kabilang sa pagpapaganda, no? Paggamit ng pabango sa mga kalalakihan. Sa mga kababaihan naman, ito po ay pinagbawal sa mga kababaihan kapag sila ay lalabas mula sa bahay. Tandaan nyo, kasi may detalyado din, no? Para tayo maging makatarungan. Sa mga kababaihan, kapag halimbawa sa bahay sila, pwede silang gumamit ng pabango hanggang hindi sila lalabas sa bahay o di kaya wala silang katabi sa loob ng bahay o sa loob ng bahay na hindi nila mahram na maaring makatukso, makafitna, no? Pero kung sa bahay lang halimbawa, no, gagamitin niya bilang zina, pagpapaganda sa kanyang asawa, mustahab, bagkus ito ay ibada, ginagantimpalaan siya. Kabilang to sa pagpapaganda ng asawang babae para sa kanyang asawang lalaki. Ang pinagbawal kapag siya lalabas, halimbawa, no, may asawa man siya o hindi, nalalabas yung babaeng gagamit ng pabango, walang pag-aalinlangan na may mga makakaamoy nito at nagdudulot ng fitna. So ito yung pinagbawal. Pero sa loob ng bahay niya sa loob lamang ng bahay niya para sa kanyang asawa, ito ay mustahab, bagkus ito ay ibada, ginagantimpalaan siya. No, palaan siya. Mayroong isang hadith na sinabi ng mahal na iulat ni Anas radhiyallahu an, na tunay ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, may kanyang sinabi, "Hubbiba ilayya min ad-dunya an-nisa wa tib." No, ginawang kaibig-ibig, kamahal-mahal sa akin ang mga kababaihan at ang tib, pabango. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaruddu tib. Sa ibang hadith, tunay ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi niya tinatanggihan ang pabango. Ibig sabihin, kapag halimbawa may magbibigay sa kanya ng regalong pabango, hindi niya ito tinatanggihan dahil nga ginugusto niya, minamahal niya, no, kaibig-ibig sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang paggamit ng pabango. So ito ay kabilang po sa mustahab ang paggamit ng pabango sa mga kalalakihan. Sa mga kababaihan ay yung ating naidetalye. Ikapitong nabanggit ng ating mga ulama na adab sa kasuotan at pagpapaganda, sabi ng ating mga ulama, alla yushbiha libasur rajul libas al-mar'a wal aks. Hindi nararapat na halimbawa isuot ng lalaki ang natatanging kasuotan o ang mga kasuotan ng mga kababaihan. Ganun din ang mga babae na haram, pinagbawal. Itong susunod na mga adab, mga brothers, ay babanggitin na natin yung mga adab na mga gawaing ipinagbawal. No, ipinagbawal sa atin ng mahal na propeta, at yung pag-iwas nito ay mapapabilang din sa mga adabul libas. So may mga bagay, mga kasuotan o gawain na pinagbawal sa atin, binigyan tayo rito ng babala ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na ating isuoton ng ating gawin. Halimbawa, itong nabanggit na ikapito, na nabanggit na hindi nararapat, bawal o haram na isuot ng lalaki yung kasuotang natatangi o kayong mga kasuotan na para lamang sa mga kababaihan. Ganun din sa mga babae. Dahil nga ipinagbawal yung panggagayahin nung lalaki yung babae, at ganun din yung babae tutularan o gagayahin niya yung lalaki. Kasi sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihina minar rijal bin nisa wal mutashabbihat minan nisa bir rijal. No, sinumpa
ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga kalalakihan ginagaya, tinutularan nila ang mga kababaihan. Ganon din ang mga sinumpa niya ang mga babaeng nanggagaya, tinutularan niya ang mga kalalakihan, yung nagbabakla-bakla o kaya nagtutumboy-tumboy. So ang paggagaya dito, halimbawa, mga natatanging kasuotan sa babae, sinusuot ng lalaki, haram. Okay? Haram na itong kasuotan na ito ay para ito sa mga kababaihan. Halimbawa, palda o di kaya, subhanallah, sinusuot ito ng lalaki. Ito ay haram dahil itong kasuotan, halimbawa, palda o yung mga kasuotan ng mga babae ay sinusuot ng lalaki. Halimbawa, ito ay haram dahil panggagaya to. No? Panggagaya sa mga kababaihan. Ito ay pinagbawal. Pinagbawal sa relihiyong Islam. Ito ay kasumpas-sumpang gawain. Dahil makakasa tinatawag natin na pagbabakla o di kaya doon sa mga babae yung nagtutumboy na sinusuot nila yung mga kasuotan ng mga lalaki. So alam natin ito ay ipinagbawal sa relihiyong Islam. So halimbawa din yung mga lalaki na ginagaya nila at tinutulan ng mga babae na nagme-makeup o di kaya sa mga kilos, ito rin makakapasok dito sa sinatawag na hadith na ipinagbawal, kasumpa-sumpa. Ito rin tinatawag natin na nagbabakla-baklaan o di kaya nagtutumbo-tumboy. So ito ay kabilang sa mga adab na at pinagbawal sa atin ng mahal propeta itong panggagaya, patularan yung mga kasuotan ng mga kababaihan. Ganun din sa mga kababaihan na ipinagbawal sa kanila na kanilang tularang gayahin, no, isuot yung mga kasuotan na tatangi sa mga kalalakihan. Ikawalo, adab mga kapatid na nabanggit ng ating mga ulama, an la yakuna libas bihi tasawir o sulban. Hindi nararapat, pinagbawal din, na isuot ang kasuotang mayroong ditong mga tasawir. Ang ibig sabihin ng tasawir, yung mga picture image, imahin. Ang tinutukoy naman natin ditong imahin, yung mga imahin na mayroong mukha. Okay? Mga mukha, kung mga bahay lang, mga puno na walang kaluluwa, tinutukoy dito. Halimbawa yung mga kasuotan ngayon na ginagawa ng ilan na mayroong mga celebrity, subhanallah. So ito ipinagbawal. Bagkus minsan nagiging haram. No? At hindi ito pwedeng isuot sa salah. No, ito ay pinagbawal, no? So ito yung mga uri na tinatawag dito na mga tasawir, imahin o di kaya mga simbolo ng mga natatanging simbolo sa mga hindi mananampalataya, lahat tulad ng krus, no? Ito rin ay pinagbawal, ito yung tinatawag na sulban. Kaya dahil mayroong nabanggit sa hadith na itong sinalaysay ni Aisha na ito ay kinamumuhihan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kapag nakikita siya ng damit o kasuotan na mayroong tasawir, nabanggit natin, mga imahin, picture ng tao o di kaya mga natatanging simbolo sa mga hindi mananampalataya, Kristiyano, Hudyo, at mga musyrik, mga pagano, ay pinupunit niya o kaya tinatapon niya. No? Dahil ito nga ay para mong dinadakila itong mga tangot ay pinagbawal sa Islam. Bilang Muslim dapat siya ay hindi siya nanggagaya, hindi siya nagtutulad dahil meron siyang sariling panuntunan at relihiyon, batas, at ang Islam ay ganap sa lahat ng aspeto nito. So dapat ang isang Muslim ay aziz, no, proud, no, siya ay tapat, pinapakita niya yung kanyang katapatan sa relihiyong Islam at hindi nararapat, hindi kaaya yan siya nanggagaya. Meron tayong sariling panuntunan. Lahat itinuro na sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ikasyam na nabanggit ng ating mga ulama, alla yalbas ar-rajul adh-dhahab, no, ibig sabihin hindi nararapat ang pagsuot ng gold, no, ng gold sa mga kalalakihan. So pinagbawal sa mga lalaki, ang gold ay pinagbawal, no, yung pagsuot ng gold, no, yung silver pinahintulot ito sa mga lalaki. Ang mga babae naman, gold man o silver, ito ay pinahintulot sa kanila. Ang gold lamang ipinagbawal sa mga kalalakihan. No, dahil nabanggit sa isang hadith na inna hadha haramun ala dhukuri ummati, no, at marami pang hadith na banggit hinggil dito na sabi ng mga propeta ay ang gold, ang pagsusuot ng gold ay ipinagbawal sa mga kalalakihan ng umma na ito. Maliban na lamang daw kapag darura, ibig sabihin kinakailangan na ay tulad dito ng mga ulama, halimbawa sa ngipin, minsan kasi pag sinabi ng mga doktor na ang tanging makakapaglunas niyan, no, kasi mayroong mga halimbawa sakit sa ngipin na minsan ang tanging sulunas sinasabi ng mga doktor ay gold,
ay pinahintulot na ng mga scholar kasi darura, mayroong valid reason, medical reason. Kung pwedeng takpan o palitan ng hindi gold, mas mainam. Pero kung ang sabi ng doktor, nagpa-advise siya na isa, dalawang doktor, sabi niya ang tangi lamang ay gold at yun ang mas mainam, magpapatibay, mga valid reason, medical reason, walang problema. Makakapasok sa tinatawag na darura. Okay, pero yung iba dito, bukod dito, ipinagbawal. Halimbawa, yung mga pagsuot ng singsing na gold sa mga lalaki, ito po ay pinagbawal. Sa mga kababaihan naman po, nabigyan din natin to, baka hindi maunawan ng ilan. Sa mga kababaihan, pinahintulot po ang gold, pinahintulot ang silver. Sa mga lalaki lang, ipinagbawal ang gold. Ang silver, pwede sa mga lalaki. Okay? Ika-10 na adab na nabanggit natin mga ulama, alla yutila rajul thawbahu bihaythu yujawizul ka'bayn. Hindi nararapat sa mga lalaki din na ang kanilang isinusot na izar, yung kasuot na pangilalim, pantalon o di kaya thawb, ay sumusobra sa ka'bayn, bukong-bukong. Ito na yung tinatawag na isbal. So ipinagbawal yung isbal. Ano yung isbal? Yung pagsusuot ng kasuotang pangilalim, pantalon o di kaya thawb na sumusobra sa kaab. Itong bukong-bukong, ito po ay pinagbawal sa mga kalalakihan. Ito ay haram po. Sa mga babae, pwede po. Dahil nga, kailangan natatakpan din yung paanan nila. Okay? Paanan nila. So, sa mga lalaki, pinagbawal po itong tinatawag na isbal. Dahil sinabi ng mahal na propeta, sallallahu alaihi wasallam, ma asfal al-ka'bay min al-izar fa finnar. Ano pa mang kasuotang pangilalim ito, okay, ano pa mang damit o kasuotan, no, pantalon o di kaya thawb sa mga lalaki na bumababa, nakakaladkad o kaya bumababa, lumalagpas sa bukong-bukong, ito ay sa impyernong apoy, waliyudubillah. So ito ay babala ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na tumutukoy, nagpapakita ng pagiging haram na ito sa mga kalalakihan, itong tinatawag na isbal. Panghuling adab, mga kapatid, mga kaibigan, ay sabi ng ating mga ulama, yahrumul washm wan nams wal wasl. Ipinagbawal, haram ang tinatawag na pagtatato sa mga lalaki at mga kababaihan. Haram po ang pagtatato, yung tato, no? Paglalagay ng tato o di kaya pagbunot ng kilay, no? Ito yung namas, no? Pagbunot ng kilay, ito rin ay kabilang, subhanallah, talamak sa panahon ngayon, hindi na ang daming gumagawa nito, laganap, subhanallah, no? Pagbubunot, pagbabawas ng kilay, lalo na sa mga kababaihan, ito po ay kabilang sa malaking kasalanan. Babanggit natin yung hadith mamaya, subhanallah. Kabilang din sa haram yung wasal. Ang wasal kasi, ibig sabihin nito, yung wig, yung artificial hair. Kasi napapabilang ito ng panloloko, no? Pandaraya o di kaya panloloko. So ito ay pinagbawal din dahil banggitin natin itong hadith na sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat. Sinumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag sinabi natin sinumpa, subhanallah, no? Huwag natin maliitin pag narinig natin itong mga katagang ito. Ang mal'un, katulad ng halimbawa ni Iblis, mal'un, no? Itinaboy at isinumpa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pag sinabi natin kasumpa-sumpa, isinumpa, matrudun an rahmatillah. Malayo, itinaboy ka o di kaya wala ka sa habag, inilayo ka ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang habag at awa. Hindi ka kinakahabagan, hindi ka kinakaawaan ni Allah. Ibig sabihin, nagiging masalimuot. Ang nagiging resulta nito, walang baraka yung buhay, nagiging masalimuot ang yung buhay, halimbawa ang yung mga ari-arian, waliyudubillah. No? So ito yung isa sa kahulugan ng mal'un o la'an, no? Pag kasumpa-sumpa. Kaya sinabi ng mahal propeta, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat. Isinumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang nagtatato, naglalagay ng tato at yung nagpapalagay ng tato. Yung naglalagay ng tato, gumagawa, nagtatato, sinusumpa siya ni Allah at yung nagpapalagay ng tato. Subhanallah. No? Wan namisat wal mutanammisat. Yung nagtatanggal ng kilay at yung nagpapatanggal ng kilay. Lahat din sila isinumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala. No? Sa ibang hadith, la'anallahu al-wasila. Haram ang paggamit ng tinabanggit natin na wig, yung artificial hair, sa lalaki man o mga kababaihan. Ito rin ay ipinagbawal, bagkus ito ay kasumpa-sumpa. Katulad nga na nabanggit natin ng hadith na sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So mga kapatid, mga kaibigan, brothers and sisters,
kabilang lamang po ito sa mga adab, al-libas wa zina, mga mabubuting asal sa kasuotan at pagpapaganda. So naway naunawa natin at naintindihan natin, napulutan natin, nakuha natin ng aral at nakapagdagdag sa atin ng kaalaman sa sariling Islam, at parati natin dalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na gabayan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at gawin niyang kaibig-ibig, kamahal-mahal sa ating mga puso ang mga katuruan ng relihiyong Islam, lalo na ang mga sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, at lagyan niya nawa ng baraka ang mga kaalaman na ating natututunan mula sa ating mga ulama, nang sa ganon ay ating itong may sabuhay at naway gantipalaan, no? Patawarin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at patatagin nawa niya tayo sa relihiyong Islam. Hanggang sa muli po, ako po ang inyong kapatid na si Abu Hanin Nasruddin ibn Abdullah, wa akhiru dawan alhamdulillah, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.